So ngayong umaga mga kapatid, ito po ang ating mensahe. About successful Christian life. Ito po mga kapatid ang nais ng ating Panginoon at bawat sa atin na alam ko na lahat tayo gusto natin maging matagumpay sa ating buhay. Amen? At may mga, lalo na yung mga bata, mayroon silang pinapangarap sa araw ito ay maabot nila. At yan din po mapatid sa ating buhay Kristiyano. Ito po yung nais ng ating Panginoon na nagsimula nung maibigay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon at surrender natin sa Kanya ang lahat. So nakita po natin kung paano siya kumilos Panginoon sa ating kung paano kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay at naranasan natin yung buhay na nais niya. Amen? So ito po yung nais ng Panginoon. Kaya sabi nga sa John chapter 10 verse 10, I have come that you may have life and have it more abundantly. So ito po yung nais ng Panginoon. Maranasan po natin yung buhay na nais niya sa atin. Na ngayon po ay hindi na tayo talunan. Tayo po ay isang mananagumpay na Kristiyano. Amen? Praise God. At ito po yung nais ng Panginoon. So a successful life is defined by daily surrender, bearing spiritual fruit, and growing in an intimate relationship with God rather than worldly advantages. So true success means living forcefully for God's glory, walking in His grace, and enduring in faith until the end. So ito po yung isang mananagumpay na Kristiyano na buhay na ang Diyos po mapatid ang siyang gumagabay sa Kanya. Siya po ay lagi lang susunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At alam ko mga kapatid na kapag tayo po ay sumunod lamang sa kalooban ng Diyos, diba, ano pa yung problemahin mo? Diba sa buhay na ito na wala kang gagawin, Lord, kung ano yung nais ng Diyos, ito susunod lang po tayo mga kapatid. At lagi po natin tandaan, ang bawat tagumpay natin ay hindi lang galing sa ating lakas, sa ating talino, sa ating galing, kundi ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya dito po mapalit sa ating topic about successful Christian life. Mula po sa Book of Philippians ay nakita natin sa model example at luto sa atin. Paano tayo maging isang matagumpay na Kristiyano? Basahin po natin ang ating key verse sa Book of Philippians from verse 3, 12 to 14. Sa verse 12, not that I have already attained or I am already perfected, but I press on, that I may lay hold of what of Christ Jesus has also laid hold of me. Next verse 13. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those which are ahead. Verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Basahin mo natin sa Tagalog. Kung sabi niya, Pastor Paul, hindi sa ako'y nagtamuna o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling mabot ko iyong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaing inabot
datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Natutungo rin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So ito po mga kapatid, ang isang bagay na na tinuturo sa atin ng sulatang sa buong Philippians na gaya sa labi ni Apostle Paul na makita po natin na nandun ang kanyang pagpapakumbaba. Amen. Na siya po ay na hindi pa natin yung nais ng Panginoon. Ngunit siya po ay nagpapatuloy upang maabot pa ang nais ng Diyos na gawin niya sa kanyang buhay. So, ganoon din po sa ating mga kapatid ay ito po yung mga bagay na tinuturo sa ating Panginoon na bilang sa Kristyano ay tayo po ay nagpapatuloy. Amen. Amen. At patuloy na inaasam natin na maabot pa yung nais ng Diyos na nais natin gawin sa ating buhay. Praise God. Kaya nasa yung ibahagi sa inyo ngayong umaga, ito yung the 4 keys to a successful Christian living. Ito po yung 4 na susi upang matamo natin ang isang matagumpay na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen. Ready na po ba kayo mga kapatid? Amen. Right. So number 1, admit your weaknesses. Amen. So isa sa mga susi upang tayo ay maging mananagumpay bilang isang Kristiyano ay ibanakit natin yung humbleness eh. Admit your weaknesses. Na alam namin that no one is perfect. Wala pa naman perfecto. Lahat ay nasa kanya na lahat. Lahat ay alam niya na kundi tayo po mga kapatid ay patuloy na sinisikap na maging matuwid pa sa amin ng Panginoon. At patuloy po tayo na hinuhubog pa ng Diyos. Amen. Para sa kanyang mas magandang layunin para sa atin. Praise God. So may area sa buhay natin na patuloy po tayong hinuhubog ng Panginoon. Amen? Kaya nga ang hindi pa nagtapos doon sa nakilala ng Panginoon at amen, so tayo po ay bilang Kristiyano ay patuloy na lumalago at patuloy na namumunga. Amen? So ito po yung mga bunga natin bilang isang Kristiyano at ito po ay makikita sa ating buhay. Admit your weaknesses. So admit na mayroon pa tayo mga kakulangan, may mga kahinaan eh. Di ba na may mga bagay pa na itinuturo sa atin ng Panginoon. Yeah. So successful Christian is successful Christian living begins with looking at your shortcomings, patient your faults, or diba that meaning being honest with yourself. Na sa ating mga palit, natin na mayroon ba tayong mga pagkukulang. Amen. Na mayroon ba minsan may mga bagay pa na sa ating sarili na di ba inaayos ang Panginoon eh. Di ba kaya nga ito yung mga palit ang kagaya ni Apostle Paul, ba hindi niya sinabi niya hindi ko pa hinahin ganap na hindi pa ako perfecto. Sabi niya, Apostle Paul said that I don't claim to have it all together. I don't claim to be a success. I don't claim to be perfect. But I try to move closer to Christ. So nado mga kapatid yung pagpakumbaba niya, natitin niya sarili niya na
Kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Yes. Na hindi niya kaya sa sarili niya. May mga bagay mga kapatid na kailangan niya pang matutunan. Amen. At ang goal niya mga kapatid ay ito po ay kanyang marating. I have goal and I am trying to reach it. Praise God. So ganun din po tayo mga kapatid bilang sa Kristiyano. Hindi po natapos doon na tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Hindi po nababase kung ilang taon na tayo. Matagal na akong naging sa Panginoon eh. Di ba ako ay matatag na. Ito na ako. As in, minsan may iba na, alam ko na lahat yan eh. Amen? Pero, hindi po mapatid ang isang mananagumpay na Kristiyano ay nandun yung pagpaphomba. Amen? So, successful Christians never stop growing. Kaya po tayo patuloy na nag-aaral. Patuloy na inaalam kung ano yung mga bagay na nais ng Panginoon para sa atin. Kaya kami patuloy pa rin na nag-aaral eh. Makita po na parang habang ikaw ay nag-aaral ay marami kang palang bagay na dapat mo malaman. Marami mga bagay na dapat mo matutunan. Praise God. So successful Christians are always developing, growing, expanding, and learning. Di ba? Kaya nga po tayo mga kapatid ay nagpapatuloy pa. Kaya dapat hindi lang tayo maging Sunday Christian. May pagkakataon na tayo po ay lumalabas ang nagawain. Di ba? Patuloy na every Wednesday. May patuloy na tayo po ay matuto sa salita ng Panginoon. Praise God. Even si Paul, mga kapatid, ay sabi niya, sa kanyang katandaan, I haven't arrived. Hindi ko pa natamo. Amen? So, ganun din po tayo mga kapatid na nakakayang bagay na itinuturo sa atin ng Diyos. Amen. Praise God. At ganun din, lalo na yung mga simula pa lang, amen, kayo po ay patuloy na hinuhubog ng Panginoon. Kumbaga, nung mga sa isang sanggol o di ba po gatas pa lang o mga hindi ba pwede mga solid food So patuloy mga kapatid na lumalago hanggang sa araw mga kapatid, makita mo na ikaw ay handa na upang gamitin ng Panginoon. Yes. Amen? Praise God. So, hindi po mapalit kung saan kung nasaan na yung naabot natin. So, Christians today more than ever say, I can say, hindi mo sabi na, look how far I've come. Hindi mo sabi na kung gaano na yung nakating mo eh. But also say, look how far I have to go. Di tingnan mo mapalit. Kasi pag nakita mo kung nasan ka na yung sa nainabot mo, makita mo na grabe napakalawak pala ng dapat mong abutin. Kaya sabi ni Paul, I have not reached the goal, but I am on the journey. Ito po yung ating makikita na sa buhay natin mga kapatid ay nasa journey pa tayo. Amen? Sa journey mga kapatid na kung saan ay na patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. Amen? Kaya tutuwan natin mayroong tayong brighter days ahead. Sa unahan natin ay kung tayo mga kapatid ay brighter na ang buhay mo ngayon, mayroong brighter days ba ang hinanda sa atin ng Panginoon. Amen? At para natin mabot yun ay patuloy po tayong hinahanda ng ating Panginoon. Amen? At kaya nga, tinignan po natin sarili natin na nandun yung kababaan na kailangan pa tayong magpahubog sa ating Panginoon at alamin po natin ano pa yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Sa years ng ating paglilingkod sa ating Diyos,
may yung iba sa atin ay tinawag na ng ating Panginoon, may mga ministry na nagbinigay. So patuloy tayong hinuhubog ng Diyos eh. Di ba? Para mas mayroon pang mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin. Praise God. At sa bagay pa mga kapatid na sa ating sarili ay patuloy tayong hinahanda ng Panginoon eh. Amen. Kaya minsan mga kapatid, kailangan admit natin na minsan ay maging sa ating sarili, di ba? Hindi pa tayo, kung may mga bagay pa na dapat ayusin sa atin eh. Amen. Sabi po sa Proverbs chapter 28 verse 13, a man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance. Sa TLB Today's Living Bible version. Siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsa ay hindi giginhawa. Ngunit ang magpapahayag at nagiiwan ng mga iyon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Kaya nga dito mga kapatid ay admit natin na minsan may mga bagay na di ba nagagawa tayo na minsan hindi mo nawalayan. Mali pala yung mga decision na nagawa mo. May mga bagay na nagawa ka na hindi pala dapat. Amen. Lord, admit me Lord, nagkamali ako doon. Lord, ano yung dapat kong gawin para maituwid yung mga bagay na yon? Praise God. Kaya nga tinutuwan tayo ng Panginoon eh. Amen. Nagpakumbaba sa Kanya at tayo po ay nagpapahubog sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi, wala pa mang perfecto eh. Patuloy tayong di ba tinutuwid ng Panginoon eh. Sa isang halagay doon sa may isang poster, be patient, God isn't finished with me yet. Amen. Kaya minsan dapat ay kita natin, Kristiyano ba yan? Bakit ganyan pa rin? Amen. Kasi di ba naging overnight, di ba kasi ang pagbabago natin mga kapatid ay, amen, ang naging perfect sa atin yung ating spirit eh. Pero yung soul part natin ay patuloy pa rin hinuhubog ng ating Panginoon. Amen? Kaya makita natin ba ay hindi pa po tapos eh. Hinuhubog pa siya ng ating Panginoon. Praise God. Kaya kung may makikita ka na sa labas na na work in progress. So, ibig sabihin, parang sa ginagawang maksada, God is not done with me yet. Amen? So face your shortcomings and realize you are work in progress. Praise God. So kaya admit natin mga kapatid sa ating sarili na hindi pa natin naabot yung mga bagay na yun na nais ng Panginoon, kundi patuloy mga kapatid na tayo po ay nire-ready ng Panginoon at sang araw, praise God, ay handa ka na doon sa magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? So doon sa next level ng iyong buhay ay sa next stage, amen, tanong, ready ka na ba? Praise God. So, kaya nga ay yung mga bawat nangyayari sa atin, nangyayari sa atin ay ito yung bahagi, di ba, sa paghahanda sa atin ng Panginoon para doon sa next level na hinanda sa atin. Praise God. Kaya una, for is a successful Christian living, admit your weaknesses. Amen. So, admit natin na tayo po ay mayroon pa rin kahinaan. Amen. May mga bagay pa na dapat hubugin sa ating buhay. Praise God. And number 2, let go of your past. Praise God. So, kailangan po ito mga kapatid ay let go of your past. Praise God. Kailangan hayaan na natin mga kapatid yung mga bagay na nakaraan eh.
But let go of the past, parang yung mga daloy ang tubig na kailangan umalos eh. Amen. So kailangan hindi para ito ay patuloy. So marami sa ating mga kapatid ay minsan hindi tayo makamove on doon sa past na nangyari sa ating buhay. Patuloy mga kapatid na ito yung nagiging ano sa atin na sagabal para hindi tayo makapag-move on sa bagong plano ng Diyos sa atin. Maring may mga bagay mga kapatid na ikaw ay nagbigo. May mga bagay na pinanghihinayang tayo na hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin na sana ito yung nangyari, sana hindi ganun. Amen. Pero sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa verse 13, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those which are ahead." Amen. So nililikod niya daw kapatid yung bagay na nakaraan at tinutungo yung mga bagay na nasa unahan. Amen. So hindi niya sinasayang yung panahon niya para sa mga bagay na hindi mo na maibabalik eh. Amen. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik yung yung nangyari kahapon eh. Praise God. Pero yung now na yun, na meron ka pang magagawa. Praise God. So yung kahapon, so yesterday is gone, tomorrow is a day away. I need to dwell in the present and look forward to the future. Amen. So ito po yung inabit ni Apostle Paul na tapos na yung kahapon eh. Amen. At yung bukas ay huwag paisipin eh. Amen. So dapat diba sa ano yung kung nasa tayo ngayon, amen, so kaya nga sabi one day at a time na ngayon ito ay amen, huwag mo nang isipin yung bukas, amen, at yung hapon ay hindi mo na maibabalik eh. Praise God. So my past is past. I need to let go of my guilt, grief, and gadgets. I need to let go of the past so I can get on with the present. Praise God. Kasi minsan hindi ka maka-move on dahil natin pa yung yung hurt. Eh, minsan may mga, di ba, ito yung mga nagiging sagabal para tayo ay hindi makapagpatuloy. So success involves learning to forget. So ano ba yung kalilimutan natin? Diba, yung mga bagay na hindi maganda ang nangyari ay kalimutan na natin. Amen? Yung mga bagay na nagpasakit sa atin, yung mga bagay na nagpahina sa atin, praise God. So, kailangan maka-move on na tayo. Amen? Kasi bukas ay may bagong plano na naman ang Diyos sa atin. Amen. Praise God. Balakang po natin ang ating Panginoon. Kaya kasama ko eh. Success involves learning to forget eh. Praise God. Amen. Kaya sabi sa book of Isaiah chapter 43, sabi sa mga Israelites, forget about what happened. Don't keep going over old history. Be alert, be present. I am about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see it? There it is. I am making a road to the desert, rivers in the badlands. Amen. Sa MSG translation. Amen. Kaya nangyari sa mga Israelite, panahon na sila po ay nagapi sa time mga kapatid na sila po ay
nagkapinakaaway, sila ay nabigo. Kung sabi ko, huwag mo naisipin yung mga nangyari sa inyo. Panghinayangan pa yung mga nawala. Sabi pa ngayon, ako ay gumagawa ng bagong bagay sa inyo. Amen. Hindi mo ba nakikita? Amen. Tara masapat sa katabi mo, hindi mo nakikita na ang Diyos ngayon ay gumagawa ng bagong bagay sa buhay mo. Amen. So may mga bagay mapanit na dapat ay huwag mo nang balikan. Amen. At dito mga kapatid, nakikita po natin, I'm making a hole in the desert. Imagine, maging sa mga disyerto ay gagawa siya ng daan. Amen. Rivers sa mga, diba, sa mga bukan. Praise God. Kaya ka sa ating buhay mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya, don't let the past control you anymore. Amen. Huwag natin hayaan na makontrol ka pa ng mga nakaraan. Don't let it have power over you or manipulate you. Ibis na ikaw ay matutulog na ng mahimbing, gabi, ito na naman maiisip ko. Naku, ito na naman mukha na maiisip ko, di ba? So, huwag na natin hayaan mga kapatid na ito ay maging sagabal sa atin. Kaya nakita po natin, kumbaga sa yung mga atleta Amen. Ano ba sa first lap, sa kailan kung sila po ay natalo, amen, ay niwanan pa sila bagong lakas. Sa next lap, sila po ay magtatagumpay na. Amen. Kaya sa basketball, minsan, first quarter ay nalamangan sila. Pero, amen, hahabol tayo. Diba? Kaya natin yan. So, mayroong hope Amen, na huwag mo na panghinayang pa yung mga error na nangyari. Amen. Kundi ngayon mga kapatid ay ito yung panibagong lakas na natin. Amen. Mayroong panibagong pag-asa mula sa ating Panginoon. Praise God. Successful people learn from the past without dwell in the past. Amen. So yung mga bagay na dumating na nakaraan ay may mga bagay na natutunan tayo Amen. At ibig sabihin yung mga natutunan natin yun, ito yung gagamitin natin para tayo po ay muling magtagumpay. Amen. Kumbaga sa ikaw ay naglalakad, lagi, mayroong palang dong balon. Amen. Na isang araw ay ikaw ay mayroon pala itong isang diba na kanal doon, nalubog ka na isang beses Siguro next time, ibig sabihin, sa next time iiwasan mo na Amen. Anong klase ka ba? Imagine, araw-araw kang nalulubog doon. Grabe na yun, diba? Kaya doon nasa Chinese hospital kami. Pag sumakay ka ng pupunta ka sa kabilang building, mayroong doon yung may service may may shuttle Pagpasok ka na mayroong palang doon, nakauntog ako. Tapos sumunod, alam mo na mayroon. Kaya pala yung mga nakasakay doon, binabalaan ako, ulo nyo. Kasi pag hindi mo alam, mauuntog ka Amen. So, kaya doon sa atin din mga kapatid ay tinuturuan tayo doon sa mga bagay na Amen, na dati ito yung gawa mo, dapat hindi mo na yan uulitin. Amen. Ngayon mga kapatid ay may mga bagay na tayo na natutunan sa ating buhay. Praise God. Kaya bilang sa Kristiyano, kung ikaw ay likod pa, amen, naglalakad ka na baka ikaw ay madapa
Sabi sa Luke chapter 9 verse 2, Jesus. Jesus replied, "No one puts his hand on the plow and looks back. Is fit for service. Is fit for service in the kingdom of God." Datapot sinabi niya sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araw ay lumilingon sa ilikod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Praise God. So yung isang farmer, pag siya po ay nag-aararo, diretso lang ang tingin niya eh. Amen. Kasi pag ligod pa siya ay baka hindi na dumiretso yung kanyang inaararo eh. Amen. Kaya sabi, walang tao paghawak na lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, dapat ikaw na isang Kristiyano ay diretso na yung lakad mo. Amen. Yung dating ikaw ay wala na eh. Di ba? Huwag mo nang babalik-balik ba yung dating buhay mo. Ngayon ay iba ka na. Amen. Iba na yung kasiyahan mo ngayon eh. Iba na dapat yung buhay mo eh. Pero kung ang isang Kristiyano ay ganun pa rin sa dati, amen. So, kaya sabi doon ay hindi kaharapan dapat sa kaharian ng Diyos eh. Kaya tayo dapat ay patuloy na pahubog sa Panginoon. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. Diba? So wala na yung dating ikaw. Ikaw ngayon ay bago na nilalang sa harap ng Panginoon. Ikaw ay brand new. Amen. Brand new inside. Amen. Kumbaga ikaw ay bagong-bago na sa harap ng Panginoon. Praise God. Palapakan po natin ha. Kaya nga sa ating failures, learn from it and let it go. Amen. So, hayaan natin na amen, kung may mga failures tayo, hayaan natin at tayo po ay magpatuloy. May mga bagay na nagawa tayo. Sabi sa chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. So, kailangan lang mga kapatid ay magpakumbaba tayo at admit na yung ating pagkakamali. Amen. At i-confess natin sa ating Panginoon. So bad things may have happened to you, but good things may have good things may have happened to you. May mga bagay na kapatid na hindi maganda nangyayari sa iyo, pero may mga mabuting bagay pa rin na nangyayari. Amen. But God has greater things in store for you. So, keep moving forward. Praise God. So, mayroon pang magandang plano mga kapatid. Kaya, let's move forward. Amen. So, huwag na tayo mga kapatid na lilingon-lingon pa, kundi diretso na tayo sa ating Panginoon. Praise God. Kaya nga, ang lakad natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay grabe, diretso lang. Huwag na kayo lumakad ng cha-cha style. Ano ba yung cha-cha style ba? One step forward, two step backward. Praise God. Grabe, may nakita pang tao ngayon. Grabe, isang hakbang palakad, dalawang hakbang paatras. Amen, hindi ka makakarating. Amen. Kaya ano lang mga kapatid tayo, let God keep moving forward. Praise God. So number 3, for keys to a successful Christian living, admit your weaknesses, let go of your past, and focus on the future. Praise God. So focus po tayo doon sa hinaharap mga kapatid. Amen. So tapos na yung next episode yung last episode. Ito na ngayon sa new episodes ng iyong buhay. Kaya nga kung ikaw ay nilimot mo lang yung nakaraan, para ka lang nagkaroon ng amnesia. Pero dapat mayroon ka mga bagay na natutunan sa mga nakaraan. Amen. So,
dapat straight focus ka, dapat mayroon kang goal na tinatanaw, hinaharap. So successful people strive for goal. Meron siyang goal. Amen. So meron siyang priority sa buhay niya. Amen. So meron siyang focus, mga kapatid. Kaya nga ang focus natin ngayon, mga kapatid, ay doon sa mga bagong plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa akin ni Apostle Paul sa Philippians 13, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those which are ahead. Kaya ang tingin natin, mga kapatid, ay doon sa mga bagay na nasa unahan. Amen? Sa verse 14, sabi niya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Praise God. So, tayo po ay nagpapatuloy at nakatingin tayo, mga kapatid, doon sa unahan. Praise God. At kaya nga hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, isang araw, makikita natin, mga kapatid, ay hindi po nasayang yung ating pagpapagal. Praise God. So nakapokus ka doon sa mga bagong bagay na gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nga sa ating journey as a Christian, kagaya sa ating isang mananakbo diba, na kailangan huwag mong titingnan yung mga distraction kundi focus ka lang doon sa unahan Amen. Makarating ka doon sa finish line. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, do you not know that in a race all runners run, but only one gets a prize? Run in such a way as to get the prize. Amen. Hindi ba lang nyo nalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo ng magsipagtamo kayo. Amen. So, kinakailangan, mga kapatid, na bagay ng kasi ang larangan ng ating takbuhan ay hindi pabilisan Diba, nandito tayo sa hindi sprint pabilisan, hindi. Parang ito yung isang nasa ano tayo isang marathon. Amen. So, dito, mga kapatid, ay kailangan ay dire-diretso lang ang takbo natin, mga kapatid. Yung endurance natin. Praise God. Di ba aling mabagal, pero sigurado ang yung bawat hakbang. Amen. Isang araw ay makakarating ka doon sa finish line. Praise God. Kaya, ang nakita po natin, mga kapatid, ay amen. Nakita po natin yung mga bagong plano ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. So, focus tayo, mga kapatid. Amen. So, focus lang po tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung minsan may mga problema, amen. So, never give up. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Praise God. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay hindi pa tapos, mga kapatid. Amen. So, patuloy, pa kapatid, na kumikilos sa Panginoon, isang araw, mga kapatid, ay makikita po natin ang kanyang magandang plano. Praise God. And number 4, we need to fight to win. Praise God. So tayo po, mga kapatid, ay isang Kristiyano na mananagumpay. Amen. Hindi na tayo dati na Kristiyano na talunan. Amen. So, we fight to win. Bagamat may labanan, pero tayo po ay mananagumpay na dahil sa tinapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, it is finished. Amen. So, we need to fight to win. Sabi ni Apostle Paul sa verse 14, Philippians 3:14, I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Jesus Christ. In Christ Jesus. Nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya nga ito po tayo, mga kapatid, ay
So nasa larangan po tayo mga kapatid ng takbuhan pero sa larangan ng labanan. Pero sigurado mga kapatid, tayo po ay nagtagumpay na dahil sa ating Panginoon. Amen. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi ni Apostle Paul, nakikipagbaha ako ng mabuting pakikibaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. So nakita po natin mga kapatid, hallelujah. But I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So nado mga kapatid, yung ating pananampalataya, amen, nasa bawat langangan ng ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Praise God, at tayo po ay magtatagumpay. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, that He will be started a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Amen. Kaya nga mga kapatid, ito po lagi natandaan natin na ang Diyos po ay hindi pa tapos. Amen. Kung ano mang sitwasyon mo ngayon, amen. So patuloy mga kapatid na ang mga bagay na inupisa ng Diyos para sa atin ay tatapusin niya hanggang sa wakas. Praise God. So kahit ngayon ay medyo hindi pa nakakita, pero makita sa unahan mga kapatid, sigurado na napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Praise God. Kaya nga ang hindi po sayang ang bawat pagpapagal natin, hindi sayang ang bawat sakripisyo natin, sapagkat isang araw tayo po ay magkaani. Amen? Praise God. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap a harvest if we do not lose heart. Amen. So isang araw mga kapatid, amen, aani tayo. Amen. Kaya sabi, huwag kang manghimagot sa paggawa mo ng buti. Hindi hingin sa ating Panginoon yung bawat bagay na ginagawa mo. Amen. Ang mga sinacrifice mo para sa Kanya, ang mga nais mong gawin para sa Kanya, Praise God, isang araw ay tayo po ay mag-aani sa bawat bagay na ginawa natin mga kapatid. Amen. Kaya kung minsan ay napapagod ka, patuloy lang. So minsan ay tila, Lord, bakit ang tagal? Maghihintay lang tayo mga kapatid. Amen. So God has a perfect time. Amen. So patuloy lang po tayo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid ay ito po yung laban natin bilang sa Kristiyano. Bagamat may battle, pero sa battle na yan ay kasama natin ng Panginoon. Kaya nga anong mga battle ang hinaharap mo ngayon? Amen. So, don't give up. Amen. Don't give up. Huwag tayong i-give up mga kapatid, kundi manatili lang po tayo mga kapatid. Praise God. Ang laban natin ay hindi natin laban, kundi ito ay sa Panginoon. So don't give up on life. Don't give up on your dreams. Yes. So maaaring may mga panahon na tila nawala na yung mga pangarap mo ay tila malabo na yung mga nais mong gawin o hiningi sa Panginoon ay tila hindi mo natatanaw. Amen. So, huwag tayo mag-give up, Panginoon, mga kapatid. Amen. So, kailangan na tayo ay patuloy na lumaban lang.
Amen. Sapagat kasama natin ang Panginoon. Praise God. Don't give up. Don't give up on life. Don't give up on your dream. You will reap a harvest at the proper time if you do not give up. God wants you to live a successful Christian life. Amen. So huwag tayo mag-give up, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, tayo po ay maging isang mananagumpay na Kristiyano. Praise God. Isang araw po ay makikita po natin yan. Fight the fight. Run the race. Put your faith and hope in God. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umaga ito ay patuloy tayo na magkaroon ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Nais ng Diyos na maabot po natin yung buhay na nais niya para sa atin. Praise God. Kaya nga sa atin application, admit your weaknesses. Amen. So, aminin natin na minsan may mga kahinaan pa rin, minsan may mga bagay na dapat na ituwid pa rin, and let go of your past. Amen. Hayaan natin yung mga bagay na pangit na nakaraan ay iwaksin na natin. Amen. At let's focus on the future. And lastly, fight to win. Amen. Never give up. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Amen. At sa ating big idea, sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Praise God. So angkinin po natin, idiklara po natin na kay Kristo tayo po ay mananagumpay. Praise God. Pinagtagumpayan na po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maaaring ikaw ay may battle ngayon. Amen. Continue lang. Amen. Never give up. Maaaring ikaw ay may problema sa kalusugan. Amen. Never give up. Amen. Dahil kay Kristo, tayo po ay pinagaling na. By His wounds, we are already healed. Amen. At sa lahat ng mga bagay, anumang pinagdadaanan natin sa mga oras na ito, never give up dahil kasama natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging mananagumpay na Kristiyano. Hallelujah. At dahil sa ating Panginoon, makikita po natin ang magandang plan niya sa ating buhay. Tumasa po tayo. Amen. Sa magandang gagawin ng Diyos para sa ating hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaga nito. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong ginawa, Panginoon, kami ay mamumuhay na may pagtatagumpay. Hallelujah, Lord. Bagamat may mga bagay na pinagdadaan din ng mga anak, kulit nandyan ka, Panginoon. Hallelujah. Napatuloy, Lord, na hindi magpapabayaan, Panginoon. Hallelujah. Nakita po namin, God, kung paano ka kumilos sa iyong mga anak. Hallelujah. Ang mga bagay na unipisan mo, Lord, ay tatapusin mo hanggang sa wakas. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa tagumpay. Salamat po sa panibagong kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Sa bagong pag-asa na patuloy na binibigay mo. Hallelujah. Yes, God. Patuloy po natin isipin ng ating Panginoon.